Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang naka-schedule na campaign rally ng Alyansa sa Bagong Pilipinas sa Mindanao. April 2, BARM ang schedule. At pati sa opening ng second largest mall sa Cotabato, bali-balita na pupunta sana ang si PBBM doon, pati ang mga kandidato. Okay. So, parang hindi natuloy. Basahin ko yung message ng kaibigan ko sa Cotabato mamaya. Tapos, April 5, Jensan ngayon. April 6, Kidapawan City. In-announce ito mga 3 or 4 days ago, in-announce to visit Tinignan ko sa Google kung matutuloy ba. Wala man, mingaw kung sa Bisaya. Walang assurance kung matuloy sila o hindi. Baka, na sila sa Cotabato kasi nagkaroon ng medyo bolilyaso ata yung bisita sa Cotabato. Hindi natin masigurado kung natuloy, hindi. Ito, text lang ng subscriber ko sa Cotabato City. Sabi niya, General, good morning. Ngayong araw, April 5, ang nakatakdang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa General Santos City. Kapitbahay o kaya baluarte ni Manny. Manny Pacquiao ba? Matuloy kaya sila? Yun ang tanong. Matuloy kaya sila? Sundan bukas, April 6, sa Kidapawan naman. Dito sa BARMM, ayan, taga-Cotabato ito sabi niya, dito sa BARMM, wala talaga nagbisita, sir. Ramdam siguro nila ang galit ng mga kapatid nating Muslims at Christians dito sa Cotabato City dahil sa ginawa ng BBM admin kay Tatay Digong. If natuloy lang sila noong April 2 sa KCC Mall Cotabato, tiyak nakahanda daw ang mga kamatis at itlog ibato sa kanila. Sigaw Duterte, Duterte ng todo, sir. Dito ako natawa sa nakahanda daw ng mga kamatis at itlog. Okay lang yung itlog kung naluto, wag naman yung hindi pa naluto. Nalutong itlog at sa kamatis. Iba to. Di pagkain na yun. Paris na yun, di ba? So, ako nga, nagtaka, naka-schedule na magbisita, April 2. Kaya lang, bakit ang PCO? Wala mang picture, walang video, basta may pahayag lang ang PCO na natuloy daw, and it was a very productive meeting. Wala, maraming naghihinanakit na mga kapatid nating Muslim ngayon. Dalawang rason. Una, sa BARMM, yung pinalitan nila yung interim chief minister, si Minister Murad Ibrahim, pinalitan nila, nilagyan nila ng bago. Umalma ang MILF doon. Pangalawang, pinakamasakit sa kanila, itong ginawa nila kay Tatay Digong. Grabe ang pagmamahal ng mga kapatid nating Muslims kay Tatay Digong. May napanood akong Kalye survey kahapon sa Metro Manila ito ang dami na palang mga kapatid nating Muslims i-interview ang mga estudyante, mga elementary and high school students. In-interview, makikita mo talagang raw, yung walang daya, anong masasabi nyo? Hindi namin gusto, hindi kami sang-ayon. Napaka free-flowing yung mga bata na nagsasabi na, mahal namin si Tatay Digong,
nung panahon niya na walang mga adik, ganun. Dapat ibalik siya. Sabi ko, wow. Tapos meron pang itong si Congressman Joel Chua naman, nagkampanya sa Quiapo. Ang daming mga kapatid nating Muslim dyan. Nako, yung motorcade ni Congressman Joel Chua, sinisigawan ng Duterte, Duterte. So, yun na. I don't know, anong balita ninyo? Paki-comment naman kung matuloy ba. Kasi, sinerch ko talaga sa Google, walang assurance kung matuloy o hindi. Baka nag-iisip ng ilang beses kung... Kasi, emotions are so high. Bago lang, may nakausap ako na leader ng mga farmer sa Bukidnon. Napag-usapan namin tungkol sa nangyari. Tinanong ko, ma'am, ano masasabi mo sa nangyari kay PRRD? Sabi niya, walang hustisya. Sabi niya, kung may hustisya lang sana, dapat dito sa Pilipinas nila usigin. Bakit dinala pa doon? Ganon. Sentiments are so high dito sa Mindanao, Basta, hindi lang Mindanao, pati Visayas, lalo na Bohol. Nagkaroon ng survey sa Bohol. Grabe ang Boholanos, grabing pagmahal nila pala kay PRRD. Ang rating ni Pangulong Marcos sa Bohol is negative 43%. Ang rating ni BP Sara, positive 67%. Grabe. So, ito na, malaking bangungot sa administrasyong Marcos itong ginawa nilang ito kay Tatay Digong. Although nakakaawa yung ating tatay, 80 years old na siya, nandun nakakulong, but in a way, lalong nagalvanize o lalong nasimento ang pagkakaisa ng mas maraming Pilipino ngayon na ipapakita na nila ang pagmamahal nila sa dating presidente na ordinaryong tao. Nakakakita na, sabi ng nakausap kong leader ng mga farmers, ang bumalik na naman yung kinakatakutan nating droga ngayon. Panahon ni Tatay Digong, safety na tayo, ngayon bumalik na. Yun ang general sentiment. So, ano kayang mangyari? Matutuloy ba sila sa Jensan, sa Kidapawan? May nakahanda bang itlog at kamatis na ibabato? I don't know. Baka hindi na lang Duterte ang isisigaw. Baka mag-ulan ng kamatis at itlog. So mag-isip-isip sila, wag nilang ipagwalang bahala ang sentimento ng taga Mindanao. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang ating income ay sinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karon muna ni ang natagaan o gero. Muna ni ang natagaan o gero. So mauna ni ang iyang balay. Ang iyang balay mauna ni ang iyang atop nga dako na og bulslot. Nani siya. Natagaan o gero. O karon na tagaan naman ka o gero nga mailisan na ni karon ang imong atop nga dako na kaig buslot. Unsa man ang imong maistorya kana tagaan na ka gero pako dansang cleansing karon kay sa nabuslot. Oo. Gihatag. Og salamat kay sa naghatag og kuan sa nag-video. Oo. Og salamat pud sa Ginoo og sa nagatan-aw sa YouTube. Karon na tagaan na ka. Makaatop na ka karon. O ako na ning iatop karon sa bulsot. O dili na ka karon maulanan.
Muna ni ang gidakon sa iyang ngero ang buslot. Og mag-atok na siya karon. Ngod kay pila na day ni katuig imong balay? Dugay-dugay naman mga 13 years na 13 years. So dugay na gyud. O inani na ang yang mga dako sa iyang buslot kay kuan naman dugay na. Una na ang iyang ilang kaimtang sa ilang balay. O 13 years na daw ni ang iyang balay. Dugay-dugay na gyud. So salamat sa Ginoo og sa nagatan-aw sa video sa ilang pagtabang sa among katribo nga daghan pa ang ilang matabangan. Salamat sa inyong pagtabang. God bless.